isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at sa himig na inyong napapakinggan ay muling sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, ako po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito para sa pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Ako po si Brother Raymar at bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Praise the Lord, at ngayon po ay araw ng Lunes. Maraming salamat sa ating Panginoon sa panibagong araw ng kanyang pinagkaloob sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos mga kapatid, at good morning po sa lahat ng mga radio listeners. Saan man po kayo naroroon, saan man ang naaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM, at sa lahat ng nakasubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At maging sa lahat ng mga regular viewers natin sa Facebook Live, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo lalo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood. Yamang nalalaman natin mga kapatid na ang ating mga ginagawa para sa Panginoon kailanman ay hindi mawawala ng kabuluhan. Praise God, patuloy lamang po tayo na makinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Good morning po sa mga kapatiran sa tatlong congregation ng Bulan, sa Iquirino Church, at maging sa Santa Remedios Church, at maging sa Magsaysay Church. Sa lahat po ng kapatiran, good morning po sa inyo, at pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon. Praise the Lord. At pagbati rin sa mga kapatiran natin sa Barangay Managanaga, sa Oseo family, Quintanar family, at ganun din sa Laudis family, kaila Sister Marlene Oseo Quintanar. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong whole family. Praise the Lord. At maging sa Abanyo family, diyan din po sa lugar ng Managanaga, kay Brother Marlon at Sister Diane Abanyo, good morning po, at pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Praise the Lord. Pagbati din po sa mga kapatiran natin sa Barangay Santa Remedios, sa Solidad family, kala Nanay Puring, sa Isiha family, sa family ni Brother Jaime Isiha at Ate Margie. Praise God. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon, at maging sa Gunea family na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. At batiin din po natin ang ating kapatid dyan sa Barangay Zone 7 na araw-araw ay patuloy na nakatune in sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Siya po ay nakikinig palagi sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning sa kapatid natin dyan kay
Tatay Boy Derry, Carlos Derry. Good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging sa Hipulyo family, kay Brother Rigor at sa Lorilla family, kay Tatay Ben at kay Nanay Celeste Lorilla. Good morning po sa inyo dyan. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Zone 7, sa Julian family, kala Brother Shandy Julian at Sister Mary Jane Julian, good morning po sa inyo. At maging sa Weden family, kay sa family ni Brother Aing, good morning po. At patuloy kayong pagpalain dyan ng ating Panginoon. Maging sa aking pinsan, kay Brother Jason Arizala, dyan sa Barangay Zone 7, good morning po sa iyo at pagpalain kayo lalo ng ating Panginoon. Ikaw ang karamay. Praise the Lord. At maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino na palaging naka-tune in sa kanilang mga radio at sa iba naman ay nanonood sa kanilang cellphone via Facebook Live. Sa Gotis family, good morning po sa inyo dyan. Kay Sister Erlinda, Brother Pando, sa whole family, at maging kay Nanay Unding at Brother Guto, good morning po sa inyo dyan. At maging kay Brother Louie at Sister Rosie, at maging kay Sister Nelly, good morning po sa inyo dyan. At patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at maraming salamat sa patuloy na inyong pagsuporta sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at patuloy na pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Praise God. At maging sa Guyal family, dyan din po sa Barangay Aquino, good morning. Praise God. Kala Ate Marjorie at sa whole family, at maging sa Suwela family. Praise God. So ngayon po ay araw ng Martes, meron din pong Bible study dyan nagaganapin alas 5 po ng hapon sa Guyal family. Praise God, na pinangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Jerry Boy. Pagpalain po ng Panginoon ang iyong ministry at patuloy na ipagkaloob ng Diyos ang desire at dedication para magpagamit sa ating Panginoon. God bless po. Sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Praise the Lord. At batiin din po natin ang mga viewers natin live sa Facebook, mga kapatid. Praise the Lord. Brother Bernardo Matilde Lidas Sidugen, good morning po. Thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging kay Sister Margie Guitan Isiha, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Elena Morata Burabo, good morning po. Brother Daniel Gulay Marahay, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Di alam kung saan patungo, puso at isip ko'y litong-lito. Praise God. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga kapatid sa ating programa. At habang tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yan mga kapatid, hingin po muna natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon para po sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po muli Panginoon sa umagang ito na kami ay idinako mo Panginoon, hallelujah, upang makapakinig ng iyong mga banal na salita. Panginoon, sa umagang ito Panginoon, bago kami magsimula ugad, inihiling po namin Panginoon, sabi sa talata, ang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin ay nagkakalaki para sa ating ikabubuti. So ibig pong sabihin mga kapatid, sa bawat nangyayari sa buhay natin, merong purpose po ang ating Panginoon para tayo ay mapabuti.
Pero hindi din po nangangahulugan mga kapatid na para sa lahat ang purpose nito. Praise God. So ibig sabihin mga kapatid, pero ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yung mga bagay na nais mong gawin kay Job, pero wag mo lang siyang papatayin. So pinahintulutan ng Diyos na subukin ni Satanas si Job, mga kapatid. Praise God. Pero kung babasahin natin yung buong buhay ni Job, makikita natin na nanatili lamang si Job sa katapatan niya sa ating Panginoon. Praise God. So kung babasahin natin ang Bible, makikita natin na hindi ganon. Hindi ganun kay pagdating sa pananampalataya, maging sakdal, at ganun din maging mas maging malago, mga kapatid, at maging kumbaga mas maging productive pa tayo pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. So sa pamamagitan mga kapatid ng pagsubok, tinuturuan tayo ng ating Panginoon, praise God, sa lahat ng mga tao. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magtiis, lalo na doon sa mga taong nagsusumikap na maglingkod sa ating Panginoon. At higit na tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magtiwala. Magtiwala tayo higit sa magagawa ng Diyos sa buhay natin mga kapatid. Praise the Lord. At sa pamamagitan mga kapatid ng mga testings na ating nararanasan, tinutulungan din tayo mga kapatid ng ating Panginoon na mas maging malapit sa Kanya. Praise God. Kung papansinin natin mga kapatid, kailan ba tayo mas nagiging close sa ating Panginoon? Praise God. Sa panahon ba na tayo ay sagana sa buhay? Sa panahon ba na tayo ay maluwag sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan? Or doon tayo sa point ng ating buhay na tayo ay nakakaramdam ng kagulumihanan, tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga kapatid? Praise God. So tayo makakasagot yan mga kapatid. Praise God. Pero para sa akin mga kapatid, mas nagiging close tayo sa ating Panginoon kapag tayo ay nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Praise God. Lalo na kapag ginawa natin yung part natin, ginawa na natin lahat pero wala pa rin nangyari mga kapatid. Praise God. It's about time mga kapatid na itiwala natin sa ating Panginoon. Sa katunayan ng ating Panginoon ay patuloy na nagpapaanyaya sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Praise God. Sa lahat ng mga tao na napapagal at nabibigat ng lubha, mayroong Diyos na naghihintay sa atin upang tayo ay tulungan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kasi mga kapatid, kung sagana ang ating sarili lamang, hindi natin kayang resolbahan ang ating mga nararanasan. Praise God. Iba't ibang uri man ang ating mga nararanasang pagsubok, pero isang bagay lang na kapag kasama natin ang ating Panginoon, walang duda mga kapatid na ito'y ating mapagtatagumpayan sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay makapangyarihan at higit na walang mahirap mga kapatid sa Kanya kumpara sa magagawa ng tao. Praise God. At nais lamang ng ating Panginoon na huwag tayong sumalig sa sarili nating mga kakayanan, kundi magtiwala tayo sa Kanya. At kapag ginawa natin mga kapatid na tayo ay magtiwala sa Diyos, ipapakita ng Diyos ang Kanyang magagawa sa buhay natin. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So minsan may mga times na pinahihintulot ng Diyos na dumating tayo sa point ng buhay natin na kung saan ginawa na natin lahat pero wala pa rin nangyari. Ginawa na natin lahat ng paraan pero still hindi pa rin umubra. So mga kapatid, it's about time para baguhin natin ang ating mindset. Kaya nga sinasabi ko kanina, sa halip na umasa tayo sa sarili nating magagawa, bakit hindi natin hingin ang tulong ng Diyos mga kapatid? Praise God. Na kung saan, kapag ang Diyos ang ating nilapitan, kailanman hindi niya tayo tatanggihan. Mga kapatid, praise God. So, kinakailangan lang natin mga kapatid na i-magnify ang magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At gusto ng Diyos na huwag nating asahan yung mga tao. Sabi nga ng Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, pero mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Kumbaga hindi naman masama magtiwala sa tao, pero kung yung ginagawa natin is mas nagtitiwala na tayo sa tao kaysa sa ating Panginoon, yun po yung hindi na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung bang parang tingin natin mas merong magagawa ang tao kaysa sa Diyos. Mali mga kapatid. Higit na unahin natin ang ating Panginoon na pagtiwalaan.
So bago pa man tayo mga kapatid humingi sa ating Panginoon, i-claim na natin mga kapatid, napapaboran tayo ng ating Panginoon. At during prayer mga kapatid, at kapag idinulog na natin sa ating Panginoon, i-claim na natin na tinanggap na natin ito. At sabi nga ng Biblia, tanggapin ninyo. Amen mga kapatid, ayon sa inyong pananampalataya, ito ay mangyari, sabi ng ating Panginoon. Praise God. Dahil sa ating Panginoon, mga kapatid, ay walang imposible. Praise God. So, sabi ng Hebrews chapter, malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Praise the Lord. So ang mga pagsubok mga kapatid ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya naman sa paglilingkod natin sa Diyos, i-expect natin mga kapatid na mayroon talaga tayong daraan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi naman pinangako ng ating Panginoon na kapag tayo ay nasa kanyang mga kamay na ay wala na tayong magiging problema. Yun bang ang lahat ay okay? Na parang tayo ay nasa bed of roses mga kapatid. So hindi po ganon. Meron at meron talaga tayong panahon na pagdaraanan na tayo ay susubukin sa ating mga pananampalataya. Praise God. Ang pangako ng ating Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid. Praise God. At sa lahat ng lumalapit sa ating Panginoon, kailanman ay hindi niya ito tatanggihan. Kaya nga yung paalala sa atin ng ating Panginoon, kung tayo ay napapagal na at nabibigat ang luha, mga kapatid, praise God, tayo ay lumapit lang sa Kanya, mga kapatid, at tayo ay Kanyang pagpapahingahin. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. At isang advantage din mga kapatid, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kahit dumaranas man tayo mga kapatid ng mga discomfort sa buhay, mga trials, meron tayong Diyos, mga kapatid, na handang tumulong sa atin. Meron tayong Diyos na kapag tiniwalaan natin, handang kumilos para sa atin mga kapatid. Yun yung advantage ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Unlike mga kapatid sa mga tao na ayaw maglingkod sa ating Panginoon, praise God, every time na sila ay dumaraan sa mga mahihirap na sitwasyon ng kanilang buhay, mga kapatid, wala silang ibang tinitiwalaan kundi yung mga kapwa nila tao, mga kapatid. Praise God. Tandaan natin na ang magagawa ng tao ay very limited lamang mga kapatid. Hindi katulad sa magagawa ng Diyos. Kaya ng Diyos gawin lahat mga kapatid sa buhay natin. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, ganun pa man, basta kasama natin ang ating Panginoon, alam natin sa ating mga sarili, praise God, na habang tayo ay nagsisikap na masunod ang kanyang kalooban, mga kapatid, nandyan din ang ating Panginoon upang tayo ay tulungan. Kaya hindi natin kailangan mag-alala mga kapatid. Yes mga kapatid, dahil tayo ay nasa laman, hindi talaga maiiwasan na tayo ay magkaroon ng pag-aalala. Pero ang encourage sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong matakot mga kapatid. Praise God, dahil hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Praise God. At anumang bagay na hilingin natin sa Diyos, tandaan natin na walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin lahat mga kapatid. Even yung mga sitwasyon na mahihirap na sa tingin natin ay hindi natin kaya. Kaya yun ng ating Panginoon. Praise God. At palagi lamang natin tandaan mga kapatid na lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, as long as ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, ito ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Maaring tayo ay prepare lang ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon, praise God, ito ang paraan ng ating Panginoon. Praise God. Yung mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, minsan hindi natin alintana na ito pala yung paraan ng Diyos para tayo ay ayusin. Mga kapatid, tayo ay baguhin. Praise God, yung ating mindset, yung ating puso mga kapatid, ito rin ang paraan na ginagamit ng Diyos upang tayo ay ituwid mula sa mga baluktot nating mga pananaw, mga kapatid. Praise God. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil may mga ganitong pahintulutan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi pinapahintulot ng Panginoon yung mga mahihirap na sitwasyon, hindi natin marirealize na nagkakaroon na pala tayo ng mga maling desisyon sa buhay, mga kapatid. Praise God. So purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. So kahit man sa mga panahon na tahimik ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, kinakailangan magpatuloy pa rin tayo magtiwala sa Kanya. For God is good, doing something good in our lives
even in His silence, mga kapatid. Manatili lamang tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy lang natin na panghawakan ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Dahil ang mga pangako ng Diyos kailanman ay hindi magbubulaan, mga kapatid. Hindi katulad sa pangako ng tao. Pwede pang sumablay, mga kapatid. Pero pag ang pangako ng Diyos ang iyong tiniwalaan at pinanampalatayanan, siguradong may magandang resultang mangyayari, mga kapatid. Praise the Lord. So, ang paalala, mga kapatid, sa atin, Apostol Pablo, magalak lang tayo, mga kapatid. Magalak tayo kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Praise God. Even in times of trials and discomfort, manatili nawa tayo sa ating kagalakan sa ating Panginoon. Kung paanong sa panahon ng pagpapala tayo ay nagagalak, mga kapatid, dapat the same amount din ng kagalakan ang ipinapakita natin sa Panginoon kahit sa panahon ng trial sa buhay natin. Manatiling i-maintain lamang natin, mga kapatid, ang magnitude of worship natin sa ating Panginoon sa anumang season ng ating mga buhay. Praise God. Kung paanong nagiging masaya tayo pagdating sa mga pagpapala, praise God, kung paano tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos kapag tayo ay pinagpapala, dapat the same din ang amount, mga kapatid, ng kagalakan ang binibigay natin sa ating Panginoon kahit tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Patunayan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi lamang pagpapala ang habol natin sa Kanya, kundi nais natin siyang bigyan ng kaluguran, nais nating sumunod sa kanyang kalooban, at nais natin siyang paglingkuran, mga kapatid. Praise God. Ipakita natin sa Diyos, mga kapatid, na sincero tayo sa paglilingkod sa Kanya, na hindi lamang pagpapala ang habol natin sa Kanya. Praise God. At kapag nakita ng Diyos, mga kapatid, na maganda ang ating mga motibo sa paglilingkod, so hindi magiging hadlang yun sa Diyos para tayo ay pagpalain niya. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, napakaganda, mga kapatid, ng mga pangako ng ating Panginoon sa Biblia, mga kapatid. So, napakadami niyang pangako sa tao na kung saan, kung susundin lamang natin, mga kapatid, yung mga instruction ng ating Panginoon, praise God, sa ating mga buhay, praise the Lord. So, magkakaroon ng access ang Diyos sa ating mga buhay para maghari, mga kapatid. Pero kung hindi tayo, mga kapatid, magiging submissive sa will of God, praise God, so hindi magkakaroon ng access ang Panginoon para pagharian tayo, mga kapatid. Kinakailangan natin i-deny ang ating mga sarili at bigyan ng daan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. So panghawakan lang natin, mga kapatid, palagi ang pangako ng ating Panginoon, at patuloy lang tayo, mga kapatid, makinig ng kanyang mga banal na salita, dahil ang kanyang mga banal na salita ay patuloy nagpapaalala sa atin, at ang kanyang mga banal na salita, ito po ang nagbabago sa buhay natin. Praise the Lord. So anuman ang gawin ng hadlang ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid, as long as tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon, tayo ay palaging magtatagumpay. Praise the Lord. So Romans chapter 8 verse 37 to 39, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At kung tayo man ay mahiwalay, hindi ang Diyos ang lumayo sa atin, kundi tayo, mga kapatid. Dahil sapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang tayo ay magsipanatili sa Kanya. Kaya naman, mga kapatid, sa anumang sitwasyon nating kakaharapin, isipin natin na laging mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, at mayroong Diyos na handang sumaklolo sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Sabi ng ating keyverse, sa lahat ng umiibig sa Kanya, ang lahat ng mga bagay na nangyayari ay gumagawa para sa Kanyang ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. I encourage everyone, mga kapatid, always trust God in all His ways in your life. At manatili lamang tayo palaging sa Kanyang mga utos at presensya, mga kapatid. Amen. I mean, manatili lamang tayo palagi sa Kanyang presensya. At manatili tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Praise the Lord. To God be all the glory, mga kapatid. Nawa tayo po ay napagpala ng mga salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Praise the Lord. At tayo po, mga kapatid, ay manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, batiin po natin ang lahat ng mga
nanonood sa atin sa Facebook Live. Praise the Lord. Sister Lita Sultan, thank you for watching. God bless po. Sister Egina Banisok Tayab, thank you for watching. God bless po kapatid. Praise the Lord. Sister Mirna, good morning po and thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. At Brother Albert Saligo, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Arita Banyaga Corpus, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And thank you for watching. Ganon din po kay Sister Ofelia Camacho at kay Brother Bernardo Matilde Leda Sidugen. Thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Beth Angeles, God bless po. Praise the Lord. At Sister Miriam Gliponio Pavia, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And thank you for watching mga kapatid. Sister Jem Aguelas, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Olinet Palumanya, purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Thank you for watching. Brother Dario Tobias. At yun lamang po mga kapatid, sa mga live viewers natin na hindi po natin nabanggit. Praise God. So hindi man po natin kayo maisa-isa mga kapatid. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At muli po mga kapatid, sa pangalan po ng aming Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, ako po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar. At patuloy lamang po nating tandaan mga kapatid na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Taglay sa pagsubok